Pahayag ng father ni Claudine Ko, inulan ng reaksyon. Usap-usapan ngayon sa social media ang naging pahayag ni Christopher Ko, ama ng influencer na si Claudine Ko, sa gitna ng pamabatikos ng netizen sa kanyang anak, kasunod ng patuloy na kontrobersiya sa flood control projects ng DPWH. Kamakailan lang ay nabunyag ang anomalya sa malaking flood control contracts na inuunang ibigay sa ilang piling construction firms. At kabilang dito ang Highton Construction and Development Corporation na pinamumunuan ni Christopher Ko. Si Christopher Quito Ko ay dating kongresista ng Ako Bicol Party List at kasalukuyang co-founder ng Highton Construction and Development Corporation. Kasama sa top contractor sa flood control projects ng DPWH ang kanyang kumpanya. Mga proyekto na ginagamit upang tugunan ang mga baha, ngunit ngayon ay inuugnay sa korupsyon at DPWH. Dahil sa bilyon-bilyong piso proyekto na palpak at mailan ay ghost project pa o gawa-gawa lamang, ngunit nakakuha ng malaking pondo mula sa gobyerno. Dahil dito, umusbong ang malakas na galit ng maraming Pilipino nang malaman nilang anak ni Christopher si Claudine, isang lifestyle vlogger at singer na kilala sa pagbibida ng kanyang marangyang buhay sa social media. Kabilang na rito ang pagbiyahe nito sa ibang bansa gamit ang private planes, pagflex ng kanyang mga designer bags, mansion at mga mamahaling sasakyan. Dahil dito, inulan siya ng matinding batikos online. Matapos ang patuloy na pamabatikos, isiniwalat ng kanyang kaibigan na sinabi niyang dumala si Claudine ng anxiety at depression dulot ng matinding pamabatikos online. Kasunod nga nito ay nag-viral ang umano'y payag ni Christopher Ko, kung saan nanawagan siya na itigil na ang pamabash kay Claudine at huwag itong idamay sa issue dahil wala umano'y itong alam. Gate Panico, hindi umano niya ini-spoil si Claudine at ang pera na ginagamit nito para sa kanyang lifestyle ay sarili umano nitong pera at hindi mula sa pera ng mga taxpayer. Ayon kay Christopher Ko, please never involve my child in this issue. She is innocent. The money she spent on her lifestyle was her own. I never spoiled her. None of it came from taxpayer money, so please do not drag her into this. Humalag nga ang maraming netizen sa payag ni Christopher Ko. Hinamon na maraming netizen si Christopher Ko na patunayan ang payag niya sa pamamagitan ng paglalabas ng ITR ni Claudine upang makita kung saan nanggagaling ang kanyang yaman. May ilan ding nagduda kung paano raw kayang tustusan ni Claudine ang kanyang marangyang pamumuhay. Yung sarili lamang niyang pera ang ginastos at pabirong sinabing gusto na rin nilang mag-apply sa trabaho niya kung totoo man iyon. Ipinahayag din ng iba na hindi ka panipaniwala ang sinasabi ng pamilya ko. Dahil nila, simple math lang daw ang makapagsasabing hindi basta manggagaling kay Claudine ang ganong kaluuan. Kung wala itong trabaho at isa lang vlogger na tila dinaig pa nito si Ivana Alawi na siyang top YouTuber o vlogger sa bansa. Komento ng ilang netizen. Ilabas ang ITR, prove that she earned it and pay taxes for it. How on earth can she afford all that if the money spent was just hers? Saan siya nagtatrabaho? Makapag-apply nga dun? Her lavish lifestyle came from her own. Dinaig pa si Ivana. O come on, as simple as 1+1 lang yan.